Good morning to each and every one of us. Happy New Year to each and every one of us and to all our Facebook Live viewers, YouTube viewers. Happy New Year to all of you. Today is January 4, 2026. Our topic for this morning, the denominational secret, a speech that saves a heart that strays. Mga pananalita na tila baga na akala mo ay ligtas na sila. Subalit sa kanilang mga puso, sila ay nalilito, sila ay naguguluhan, sila ay may mga pag-aalinlangan. Ito po yung mga denominasyonal na sikreto na nangyayari sa ating kapaligiran. At ito po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Again, our Sunday service format, sound indoctrination, admonition, edification, and exhortation. Let's go to sound indoctrination. Ang sabi sa Titus chapter 1 verse 9, holding fast the faithful word, as ye have been taught, that ye may be able by sound doctrine, both to exhort and to convince the gainsayer. Faithful word ministry is a sound doctrinal church because of trustworthiness of teaching. Mapapagkatiwalaan po ang ating mga katuruan sapagkat ito po ay naglalaman ng mga makatotohanang bagay, mga biblical na bagay, at kailanman ay hindi nagbibigay ng kaltuhan o confusion sa ating mga tagapakinig. Sound doctrination strengthen church with truthfulness and clarity. Bukod pa doon, ang ating doktrina na sound doctrine ay nagbibigay ng klaridad o maliwanag na pagtalakay o mas madaling maunawa ang mga doktrina na hindi kailanman nagdudulot ng mga katanungan sa ating mga isipan. Sound indoctrination nourish the souls and brings life transformation. Bukod dito, ito ay nagbibigay ng kalakasan sa ating mga espiritual na buhay at nagbubunga naman siya ng transformasyon. Sound indoctrination is faithfully teaching the gospel and not invented one. Ito po ay nakatuon lamang sa makatotohanang sinasabi patungkol sa magandang balita ng kaligtasan o ebanghelyo. At hindi yung imbento lamang ng mga sinasabi nating mga denominasyon. And sound doctrine defend against false teachers to protect the body of Christ. Higit sa lahat, ang ating pong doktrina ay nagpuprotekta laban sa mga self-proclaiming pastor na hindi nalalaman ang makatotohanang aral ng banal na kasulatan, bagkus ay gumagawa lamang sila ng mga sarili nilang aral at dinadaan lamang nila sa kanilang pagiging intelihente. Ang katanungan ay bakit nauunawaan ni Faithful Word Ministry ang mga bagay na ito? Because we study to show ourselves approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tayo po ay nagdi-divide ng salita ng Diyos sa makatotohanang kaparaanan sapagkat ang salita ng Diyos po ay may mga tinatawag na division. Hudyo, Hentil, Old Testament, New Testament, Kingdom of God, at mayroong tinatawag na prophecy at marami pong iba at nalalaman po natin ang mga bagay na ito. At sa atin pong sound indoctrination, meron po tayong laging tinatalakay na ABCD na kinakailangan po ay laging nare-refresh sa ating mga kaisipan. At yung letter A nga ay yung tinatawag na Apostle Paul only. Apostle Paul only, sa 1 Timothy 2:7 ang sabi, whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Ibig sabihin, ang mga nagsasabi na kami ay inordain ng matandang pastor, kami ay pastor ng ganitong church, sila po ay mga nagsisinungaling. Sapagat dito po sa 1 Timothy 2:7, ang sabi ng Apostol Pablo, siya lamang po ang inordain bilang preacher at apostol ng mga Hentil.
Kung kaya't kapag may mga ordinasyon tayong nababasa o nakikita sa mga churches, ito po ay kathang-isip lang nila. Gaya-gaya lang po sila. Kahit anong ritual po ang gawin nila sa ordinasyon, hindi po marapat paniwalaan. Sapagkat iisa lamang po ang inordain ng Diyos upang maging preacher at apostol ng mga hintil, walang iba kundi ang Apostol Pablo. And those self-proclaiming pastor says that Peter and Jesus' apostles are also for Gentiles are lying din po. Nagsisinungaling din po ang mga pastor na nagsasabing si Pedro, si Juan, at ang mga apostol ay para rin sa mga hintil. Wala pong katotohanan yon, sapagkat maging itong 12 apostol ay hindi nila pinakilala ang mga sarili nila bilang mga inordinansa ng Diyos para maging apostol ng mga hintil. Ang apostol Pablo lamang po ang nag-iisa at natatanging apostol nating mga hintil. Apostle Paul only. Letter B, biblical truth. Ito po ay ang matatagpuan lamang sa Romans 2, Philemon. Sabi sa Ephesians 3:4, whereby when we read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Ibig sabihin, ang pagbabasihan lamang po nating aral ay ang aral ng mga apostol Pablo na kanyang isinulat mula Romans hanggang Philemon, sapagkat ito po ang makapagbibigay lang sa atin ng kaalaman patungkol doon sa tinatawag na the mystery of Christ. Hindi po yan mababasa sa Matthew, Mark, Luke, John o kahit saang aklat. Paul points to his letters, Romans to Philemon, as the only source to understand the mystery of Christ. Kung kaya't kapag ang pastor ay nagtuturo ng mga mystery, ng mga justification by grace through faith, at hindi galing sa Romans to Philemon ang kanyang ginagamit, siya po ay nagsisinungaling lang. Sapagkat wala pong mababasang justification by grace through faith na doktrina, kundi sa Romans to Philemon lamang na sulat ng Apostol Pablo. Letter C, Christ is our head and we are His bodies. And sabi sa Ephesians 4:15, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Tayo po ay sama-samang lumago sa katotohanan at pag-ibig sa presensya ng ating Panginoon sa Kristo na siyang ating ulo at tayo ang kanyang katawan. Hindi po natin dapat kilalanin ng Panginoon sa Kristo bilang shepherd, bread of life, the light, the door, the true vine, the way, the truth, and the life, and many more, sapagkat ang mga ito ay para lamang sa mga Israelita. Tayo po ay makukonfuse kapag ang mga bagay na ito ay pag-aaralan natin at i-apply natin sa ating mga buhay. Ang Panginoon sa Kristo po ay ang ating ulo at tayo ang kanyang katawan bilang iglesia. And letter D, dispensation of grace. Ang sabi sa Colossians 1:25, wherefore I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Paul is the minister of dispensation of grace. Siya lamang po ang nag-iisang pinagkatiwalaan ng tinatawag na dispensation of grace. Hindi po si Pedro alinman sa 12 apostol, at ang dispensation of grace na ito ay matatagpuan lamang sa Romans to Philemon na isinulat mismo ng Apostol Pablo. Yung kaya, kapag may mga nagtuturo na grace kami ay biyaya lamang. Kung sa Apostol Pablo sila nakasandig, okay po. Pero kung ang katuruan nila ay sa Matthew, Mark, Luke, and John, nagsisinungaling lamang po ang mga yan. And therefore, tayo po ay sound in doctrination, hindi tayo maaaring malin lang ng kahit sino. Sapagkat tayo po ay nagtuturo ng makatotohanang salita ng Diyos. Okay, so before we...
mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Isa ba? Dakilang biyaya. Dakilang biyaya. Kami pinalaya. Mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad. Pinagpala ng lubos. Di mapipigil. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Di mapipigil. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Pagod natin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Jesus, sa'yo napurihan, kalwalhatian ngayon, magpakailanman. Jesus, sa'yo karangalan, kapangyarihan, magpakailanman.
awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantay. Minsan pa, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y nagmula. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tanas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong karanghatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, kadakilan mo'y di mapapantayan. Palakpakan po natin. Maaari na po tayo makaupo. Maraming salamat, Kuya Ron, Kuya Vince, Ate Karish, at Kuya Nix. Now, let's go to our admonition. Kanina po, sound indoctrination, yun po, admonition. Ang admonition po ay patungkol sa mga babala ng Apostol Pablo sa body of Christ na lagi nating iingatan, lagi nating susubaybayan. Sapagkat ang buhay po ng body of Christ ay hindi yung dire-diretso lang sa paglakad, kundi may mga babala ang Apostol Pablo laban sa mga maaring manggulo sa body of Christ. Number 1, deceptive appearances, anti-Paul indoctrination, works underneath faith, self-serving motives, and self-made doctrine. Number 1, the deceptive appearances. Ang sabi sa Matthew 7:15 ng Panginoong Jesucristo, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Po ay hindi po magpapakita sila ng mga tila, mga wolves. Wolves, asong gubat, lobo, mga mapanganib na hayop, sapagkat matatakot po tayo dyan. Magpapakita po dyan ang mga yan with good impressions, with good characters. Mga magagalang sila at tila baga may mga biblical knowledge. Pagkausap na nyo po yung mga yan, iba po yung mga terminology niyan. Akala po natin ay napakababait sapagkat palagi pong may mga
biblical verses ng mga binibitawan. Subalit, ang sabi ng Panginoon Kristo, beware of these false prophets, which come to you in sheep's clothing. Magpapakita sa inyo yan na mga tila baga maamo. Subalit, sa kanilang kaloob-looban, sila ay mga mababangis na hayop. Number 2, anti-Paul indoctrination. Sabi sa Ephesians 3:2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word. In other words, if someone teaches grace using Peter and 12 apostles, wag po tayong maniniwala dyan. Yan po ay mga anti-Paul indoctrination. Kapag yaang mga yan ay gumagamit ng mga salita o aklat ni Pablo, subalit ang kanilang mga sentro ng kanilang mga sermon ay nasa Matthew, Mark, Luke, and John, yan po ay mga anti-Paul indoctrination. He is putting his listeners in a danger zone because of loss of clear gospel, church identity, and unity. Hindi po maintindihan ng mga tao kung ano nga ba yung gospel, kung ano nga ba yung identity ng church nila, body of Christ. Pero sila po, pag tinanong mo, Baptist kami, evangelical kami, born again, marami po sila, iba-iba po yung identity nila. Tayo po ay body of Christ. And unity. Of course, hindi magkakaroon ng unity ang mga yan, sapagkat ang sasabihin ng iba, kami ay kailangan ng bautismo. Ang iba naman, hindi kailangan ng bautismo. Iba-iba po ang mga doktrina niya. Tayo po ay iisa ang ating doktrina, unity, hindi po natin kailangan ng water baptism. Sapagkat ang ating baptism po ay spiritual. Number 3, works underneath faith. Ang sabi naman sa Ephesians 3:2, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Marami mga pastor po ang mga nagsasabi na kami po ay ang kaligtasan namin ay sa pamamagitan lamang ng biyaya at ito ay ang pananampalataya. Subalit kapag nasa loob ka na, napakarami na nilang activities. Meron na po silang mga, number 1, ino-ordain na si pastor. Number 2, may mga statement of faith na sila. Number 3, may mga simbolo na sila na marami rin na dapat gawin para mapanatili ang kaligtasan. So, yes po, marami po. Cell group, marami yan. No? So, mapapatanong ka, kung hindi na kailangan ng gawa at sa pamamagitan na lamang ng biyaya, ba't ang dami namin ginagawa dito? Ito pong mga gantong bagay ay nagbibigay ng confusion sa atin. At ang nakalulungkot ay sa matagal na panahon, hindi natin sila masawata sapagkat hindi pa sapat ang ating kaalaman. Subalit ngayon ay sapat na ang ating kaalaman. Di na nila tayo malilin lang. Number 4, self-serving motives. Ang sabi sa 1 Corinthians 9:18 sa Tagalog, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. In other words, ang magandang balita po ng kaligtasan ay libre lang. Hindi dapat binabayaran. At lalong-lalo na hindi po dapat binabayaran yung nangangaral nito. Sapagkat inuulit niya na lamang po yung ipinangaral ng Apostol Pablo na libre lang din na ibinigay ng Apostol Pablo. At yung natanggap ng Apostol Pablo ng kaligtasan ay libre niya lang ding nakamit sa Panginoong Kristo. Kung kaya, bakit pagpapasok ka ng mga churches, makikita mo, may sweldo si pastor, may allowance si pastor, may kotse si pastor. Ang daming hinihingi para kay pastor. Kung kaya ito po ang mga makikita natin na itong mga ito pala ay self-serving motives lamang pala at ginagamit lamang ang magandang balita para sa kanilang mga sariling kapakanan, para magpayaman, para pagkakitaan. Yan po ang mga nangyayari sa ating denominational landscape. Number 5, self-made doctrine. Ang sabi naman sa 1 Timothy 4:7,
but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto ungodliness. So makikita po natin ang mga tumatayo sa pulpito sa kapanahunan ngayon, yung political landscape ang tinatalakay nila. Yung mga corrupt na opisyal, yung mga flood control projects sa halip na mangaral ng salita ng Diyos. Yung mga nasa YouTube, yung mga trending issues, yung mga patungkol sa mga sarili nila, lalong-lalo na yung mga namimigay daw sila ng mga spaghetti, yan po yung lagi nilang sinasabi, linggo-linggo. Ano po? Ito pong pinanggalingan kong church, sasabihin po ng isang pastor na namimigay siya ng spaghetti. Kinalingguhan po, ibang pastor naman, namimigay din ng spaghetti. No? Ang katanungan ko po, hindi ba pwedeng palabok naman o pansit? Pareho kayong spaghetti pinamimigay nyo. Maiba naman yung flavor, baka nananawa na yung binibigyan nyo. Hindi po. No? Ang pagtayo po sa pulpito ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. At kung namimigay ka nga ng spaghetti, mas mainam na isasaloobin mo na lang siya. Di mo na siya kaila i-broadcast. Mamaya niyan, UFC ketchup lang yung ginamit mo, mapupulaan pa yung iyong binigyan ng spaghetti. So ito po yung ating Apostle Paul's warnings, deceptive appearances, anti-Pauline doctrination, works underneath faith, self-serving motives, and self-made doctrine. So, in sound indoctrination, admonition, at ngayon po ay pupunta tayo sa edification. Subalit, bago po tayo pumunta dyan, ay tawagan muna po natin yung magbibigay ng tanging bilang sa katauhan ni Sister Nenita Ledesma. Ihahanap ko ang aking awitin, O Panginoon, sana'y dinggin. Wala akong maiaalay sa'yo, kundi ang awitin ito. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Ang paboring awit, alay sa'yo. Ang buhay ko'y naawit ko. Laman ng aking puso't isipan ay ihahayag sa'yo ng lubusan, upang ikaw ay aking malugod. Sa pag-awit ako'y maglilingkod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Ang paboring awit, alay sa'yo. Ang buhay ko'y naawit ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Ang paboring awit, alay sa'yo. Ang buhay ko'y naawit ko. Ang buhay ko'y naawit ko. Ang buhay ko'y naawit ko. Aming salamat, Sister Nenita.
Marami po akong magbe-birthday nitong January. Baka gusto nyo rin pong awitan. Ano? Ah. Okay. Let's go now to our edification. Atin pong paksain sa magang ito, the denominational secret, a speech that saves, a heart that strays. Ano po ang ibig sabihin nito? Marami po mga tao ngayon, lalo na sa mga denominational, na ligtas daw po sila. Kapag sila po ay nagsasalita, lalong-lalo na po ang kanilang mga pastor, convince yung kanilang mga miyembro na ligtas nga sila sapagkat ang kanilang speaker ay napaka-emotional at gumagamit ng mga dramatic message na kung saan ay napupukaw yung kalooban ng kanyang mga miyembro, subalit hindi naman tunay na nagkakaroon ng komunikasyon doon sa tinatawag na ang tunay na magandang balita. Bakit po? Sapagkat hindi nila nalalaman na ang mga isinusulat ng Apostol Pablo ay siyang nagbibigay ng tunay na kaligtasan sa mga dapat na makinig. Sa halip na gawin nila ito, ang ginagawa nila ay yung mga emotional experiences na sinasabi nila na kinakailangang ma-receive mo ang gospel na ganito ganon. Hindi po yung gospel na ni-reveal ng Panginoon Jesucristo sa mga ni-reveal ng Panginoon Jesucristo sa Apostol Pablo. So ilan po sa mga dramatic na denominational message ay ang mga bagay na ito kung saan ang mga dramatic message na ito ay tila baga nakapagliligtas sa kanila. Subalit, sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay nandun yung pag-aalala, andun yung takot, andun yung kaguluhan at katanungan na, ligtas nga kaya ako? Bakit parang kapag nagsasalita si pastor sa pulpito, ligtas na ligtas ako? Bakit kapag hindi na siya nagsasalita sa pulpito, parang ordinaryo na lang ako na wala na akong kaligtasan? Sapagkat muli, marami mga tao ngayon ang nadadaan lamang sa mga tinatawag na the dramatic denominational message. Una na po dito ay ang tinatawag na feelings of conviction over excitement. So, uumpisahan ka muna ng mga pastor niyan sa mga pabibigatin muna yung kalooban mo. Ikaw ay isang makasalanan. Ikaw ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Ikaw ay mapupunta sa dagat-dagat ng apoy at ikaw ay mabubuli doon habang buhay at kailangan mong pagsisihan niyang mga kasalanan mo. Ayan ang mga kauna-unahan na maririnig natin sa mga pulpito na kung saan ikaw naman naku po, parang binagsakan ng isang kabang kilo yung kalooban at ikaw ay bigat na bigat. Kalawa ay yung tinatawag na traditions and rules over truth. Kung saan ang kasunod nito ay ang sasabihin naman nila ay kailangan lumapit ka sa altar sapagkat tinatawag ka ng Panginoon, sapagkat maliligtas ka dito sa altar call na to. Receive Jesus as your personal Lord and Savior at dapat ay mabautismuhan ka. Alam niyo po, may mga nakakatuwa sa mga bagay na ito, no? Yung altar call at saka yung tinatawag na water baptism. Nung nasa denominasyon po ako, kapag po mayroong nag-altar call, magtatanungan yung mga tao, uy, di ba tumanggap na yang si ganyan? Di ba tumatanggap na naman? No? Parang sinasabi nila, dapat daw isang beses lang tumanggap yung isang tao. Ay bawal daw tumanggap ng 2 beses. Sabi ko, bawal ba yung 2? Kahit ba 10 beses, mayroon bang kasulatan na bawal tumanggap ng higit sa isang tao? Bakit po nagkakaganon? Sapagkat muli, yung feelings of conviction niya, nadadala siya dun sa sermon ng isang pastor. Di lamang po yun.
kapag ikaw daw ay na-water baptized na, hindi na raw pwedeng umulit sapagkat isa lang mang daw po ang pagwa-water baptized. Muli, itatanong ng mga tao, bawal bang umulit ng ikalawang bautismo? Muli, nadala na naman siya sa mga dramatic na mga message nitong si pastor, kung kaya't na-convict na naman siya for the 20th time. Ganyan po yung mga nangyayari. And then, ang sinasabi nila na false assurance because of belongingness. So, ito na si born again, tumanggap sa Panginoong Kristo, nabautismohan siya, ngayon, belong na siya dun sa grupo ng mga born again. So, may ministry na sila, may mga cell group na sila, sapagkat sila ay nagsasama-sama ng mga nagsasabi na, mga ligtas na tayo. Kahit ang ating isa sa pamuhi ay ito na. Magbabasa tayo ng Bible, magde-devotion tayo, magse-cell group tayo, at marami pang iba. At pag dating nitong si kapatid sa mga kasiyahan, katuwaan, pag napunta siya sa isang party na may mga nagiinuman, naku, nininervyo siya. Sapagkat siya raw ay ligtas at hindi siya dapat sa mga ganong lugar. Natatakot siya. Baka raw mawala yung kaligtasan niya. Ito po ang tatlong to, yung mga bagay na nangyayari sa mga denominasyon na ang inaakala nila, ito yung mga parametro upang ako ay maligtas. Ang number 4 po dyan ay question mark. Sapagkat ito na po yung pagpapatuloy ni born again, ni kapatid, kung paano niya isa pamuhay yung buhay niya ngayon nang ligtas siya. Nadadaan siya sa maraming ministry, serye ng mga activity at marami pang iba. Ito po yung tinatawag nating denominational secret. Nang akala ng isang tao kapag sumilalim siya sa mga gantong bagay, ay ligtas na siya. Subalit hindi may pagkakaila na habang lumalakad siya sa kanyang buhay, nakakagawa siya ng kasalanan. Yung kaya't nagkakaroon siya ng confusion sa kanyang buhay at sa kanyang puso na nasasabi niya, ligtas nga kaya ako. Kung kaya't marahil, ilan sa atin dito, sa totoo lang ay hindi lang isang beses tumanggap sa Panginoong Kristo. Hindi lang isang beses nag-altar call. Hindi lang isang beses nag-water baptize sapagkat naroon yung ating confusion na baka expired na yung ginawa ko noon. Baka nabudol ako nung huli kong tanggap sa Panginoon siguro sapagkat itong si pastor ganito, iba yung sinasabi kaysa doon sa pastor na nagpatanggap sa akin. Kung kaya, hindi kaya peki yun. Ito yung authentic. Mag-altar call uli ako dito. Sasailalim uli ako sa mga proseso nitong ganitong churches. Huwag po tayong magtaka. Huwag po tayong matawa sapagkat hindi lang po tayo dito nakaka-experience nun. Lahat ng denominasyon po ay nakaka-experience nun. Sapagkat nalilito po sila, nakukonfuse po sila dun sa ginawa nilang dramatic denominational message at dun sa mga naging followers nila. And now the question is, ano ba talaga ang kaibuturan ng pagiging ligtas, Brother Mel? At ayon kay Pablo, ang ating pag-uusapan, may lalatag niyang maigi kung ano yung esensya ng tunay na kaligtasan. At madali lang naman siyang alamin. Hindi po kailangan ng rocket science o PhD upang malaman yung mga bagay na ito. Kailangan lang po natin ay bukas yung isipan natin at mga puso at malaman natin kung ito nga ba ay sinasabi ng banal na kasulatan. Una po sa lahat ay by the way po, we will continue our Ephesians series. Mas maganda po sa unang linggo ng taong ito, ma-establish natin, yung basic fundamental ng pag-aaral natin. Number 1 po ay yung commissioning of Christ to Paul. Malaman po natin na ang Panginoong Kristo ay may kinomisyon para sa mga Hentil. Ang pangalan niya ay Apostol Pablo. Sabi sa Acts 9:15, "But the Lord said to him," sinabi ng Diyos kay Ananias, sa mga anong panahon to, "Go thy way,
For he is a chosen vessel. Ang sabi ng Panginoon Kristo kay Ananias, sabihin mo dyan kay Saulo o kay Pablo, go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So this is the first time na ang Panginoon Kristo ay nagbitaw ng salita na dadalhin ang kanyang pangalan para sa mga hentil. Makikita po natin dito na kinukomisyon ng Panginoong Kristo ang Apostol Pablo na ipakilala ang kanyang pangalan, una sa mga, ang sabi, Gentiles, ikalawa sa mga hari daw, sa mga kings, at ikatlo ay para sa mga sambahayan ni Israel. Papalitan na natin. Okay, no? So, marami po ditong mga pastor ang nagsasabi, kita mo, ang Apostol Pablo, hindi lamang siya sa mga hentil, pati sa mga Israelita rin. Eh, meron na nga para sa isang mga Israelita, yung 12 apostol. Paano pa si Apostol Pablo? In other words, hindi nila naunawaan itong sinabi ni Panginoon Kristo kay Ananias na pinapasabi niya sa Apostol Pablo. So, makikita natin sa Acts 9:15 na ang Apostol Pablo ay magmi-ministry sa mga hentil, sa mga hari at sa mga Israelita. Una ay sa mga hentil kung saan nagsisimbolo ito ng pangkalahatan. Universal. Walang pipiliing lahi. Basta hindi siya Israelita, hentil siya. At kung hentil siya, Pablo, ibigay mo sa kanya yung magandang balita ng kaligtasan. Simple as that. Kalawa, yung mga kings, nagre-representa ito ng pagiging influential nila. Sapagkat mahalagang mapaniwala ang mga liderato ng mga lipunan sapagkat ito'y lubos na makatutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Mahirap naman na ang naniniwala ay yung nasa baba, tapos yung mga liderato hindi naniniwala. Mas magandang maniwala na yung mga liderato upang madali niya nang ma-disseminate yung impormasyon sa baba. At ikalto naman yung mga Israelita, bakit kasama siya? Sapagkat darating ang panahon na yung kanilang kautusan na nagpapawalang sala sa kanila, isa na rito ay yung pagkatay ng hayop sa altar, ay mawawalang bisa na yon. Kung kaya sa bandang huli, pagkatapos ng Gentiles, kings, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, yung mga Israelita naman, sapagkat dadating ang panahon, wala na yung kautusan nila. Abolish na siya. Wala na siyang bisa. Hindi na makakapagpawalang sala yung kanilang kautusan. Gaya nung panahon nila, Moises. Yan po yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa Kristo, unahin ang hentil, tapos yung mga tagapanguna, and then yung mga Israelita. Yan po yung ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo. Acts 26:16-17, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Ang sabi dito, tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan, Pablo, doon kita isusugo. Kinukomisyon o kinomisyon ng Panginoon Kristo ang Apostol Pablo. At ito ang unang dapat malaman ng mga denominasyon ngayon. Na ang Panginoong si Kristo ay may kinomisyon na tao para sa mga hentil. Hindi yung pag nabasa nila sa Matthew, Mark, Luke dyan, ay nagpagaling. O paano ko kaya ito maia-apply? Pinagaling si Bartimeo. O paano ko yung apply? Nilinis yung 10 kitong. O paano ko kaya application na ito? Si Sakeo umakit sa puno ng sikamora at nakita niya si Jesus. At sabi na Jesus, halika Sakeo, kakain akong kasama mo.
paano kaya i-apply? Pipilitin nilang i-apply kahit hindi naman ka-apply. Sapagkat hindi nila nalalaman ang Panginoon Kristo, may kinomisyong apostol. Walang iba kundi ang apostol Pablo. At ito yung dapat malaman ng mga denomination. Number 2, the revelation of Christ to Paul. May ni-reveal ang Panginoon Kristo sa apostol Pablo. At ito yung tinatawag na mystery. Sabi sa Romans 16:25, now to him that is of power to establish according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So makikita natin dito, matapos komisyonin ng Panginoong sa Kristo ng Apostol Pablo, may nireveal siya sa Apostol Pablo. Ito ang tinatawag na mystery. Sa Ephesians 3:3 ang sabi, how that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. So, hindi alam ng maraming denominasyon na ang Panginoon Kristo bukod sa may kinomisyong apostol ay mayroon siyang nireveal dito sa apostol na ito. Okay. Third, the stewardship of Paul. Ano yung nireveal ng Panginoon Kristo sa apostol Pablo? The stewardship of Paul, ito yung tinatawag na the dispensation of grace. Sa Ephesians 3:1-2 ang sabi, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, to you Gentiles, if ye heard of the dispensation of grace of God, which is given me to you ward. Ang nireveal ng Panginoon sa Kristong mystery sa Apostol Pablo ay yung sinasabi dito ng Apostol Pablo na kung tawagin ay dispensation of grace. Ano yung dispensation of grace, Pablo? Ito ay ang mystery na itinago ng Diyos mula pa ng lalangin ang sanlibutan. Ano ang dispensation of grace, Pablo? Ito ay nireveal kay Pablo at sinabi ng Diyos na pangunahan mo ito, Pablo. Ikaw ang maging steward nitong dispensation of grace, Pablo. Hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si Santiago, o sino mang mga apostol sa Biblia, kundi sa apostol Pablo lang. Ano itong dispensation of grace, Apostol Pablo, na mystery, na ni-reveal sa iyo ng Panginoon Kristo? Ito ay ang mga hintil ay bahagi na ng programa ng Diyos. Bakit? Sapagkat mula nung umpisa, ang mga hintil ay hindi bahagi ng programa ng Diyos. Ang mga hintil ay hindi nakakapagawa ng paraan upang mapawalang sala sila. Hindi kagaya ng mga Israelita, may kautusan sila, mag-alay sila ng hayop, mapapatawad sila ng Diyos. Ang mga hintil, wala silang mga ganun. Sila ay mga makasalanan o sa umpisa, makasalanan hanggang wakas. Subalit ngayon, sa dispensation of grace na nireveal ng Panginoon sa Kristo, sa Apostol Pablo na isang mystery, sinasabi niya, mula ngayon, Pablo, ang mga hintil ay magkakaroon na rin ng kapatawaran. Mula ngayon, Pablo, ang mga hintil ay magkakaroon na rin ng justifikasyon o yung tinatawag na pagpapawalang sala. Ano yung dispensation of grace, Pablo? Ang dispensation of grace ay ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng biyaya. Hindi na sa pamamagitan ng kautusan na ginagawa ng mga Israelita. Ngayon, sa pamamagitan na ng biyaya at ito'y magagawa ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At ito po yung tinatawag na the stewardship of Paul. Yung dispensation of grace na mystery hid by God from the beginning, revealed and given stewardship to Paul. Gentiles are now part in God's program at ito po yung justification by grace through faith in death, burial, and resurrection of Jesus Christ. This is a dispensation of grace given the stewardship to Apostle Paul. Hindi po nalalaman ng mga denominasyon mga bagay na ito. Kaya't sila po ay litong-litong sa buhay nila. Di nila malaman kung ligtas ba talaga sila o hindi.
Nakasampung altar call na, wala pa rin. Ito na si pastor. Nagbibyas. Nagmaster sa ATS. Nag-doctorate sa ganito. Lahat na pinag-aralan na ng pastor na to, nag-abroad na. Pag-message, John 3:16 pa rin. Hindi niya pa rin naunawaan ang Apostol Pablo. And then, the commissioning of Paul, the revelation of Christ to Paul, the stewardship of Paul, and last but not the least, the saving gospel of Paul. Ito po yung faith in Jesus Christ, death, BBR, death, burial, and resurrection. Sabi sa 1 Corinthians 15, verse 1, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Ito po yung saligan ng ating pananampalataya. Ano yun? Ito po yung ating tinanggap sa Apostol Pablo. Ano yun? Ito po yung magandang balita. Yung gospel. Verse 2, ano ngayon, Pablo? Kung pinanampalatayaan na namin yan, kung sinasandigan namin yan, ang sabi ng Apostol Pablo, kung pinanampalatayaan nyo ito, sinasaligan nyo ito, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Itong kaligtasan nyo, itong pinanampalatayaan nyo na ito, itong sinasaligan nyo na ito, na magandang balita. Kung matatag ninyong pinangahawakan ng salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Ano ibig sabihin ng walang kabuluhang pananampalataya? Ang ibig sabihin ng walang kabuluhang pananampalataya ay yung hinahaluan mo ng works, yung pananampalataya mo. Pananampalataya nga eh. Tapos biglang meron kang baptism, biglang meron kang mga revival, biglang meron kang mga confession at walang ganon. Kung faith, faith. Walang ibang pag-uusapan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, walang kabuluhan ng pananampalataya nyo kung hahaluan nyo ng mga gawa ito. Labas ito sa mabubuting gawa sapagkat ito ay sasandigan lang natin, ito ang pananampalatayanan natin at ito ang kaligtasan natin. Hindi po si Brother Bel ang nagsasabi nito. Ang nagsasabi po nito ay yung banal na kasulatan, ang Apostol Pablo. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. Ang tinanggap ng Pablo, Apostol Pablo. Ano yung tinanggap ng Apostol Pablo? Kaligtasan. Paano niya natanggap yung kaligtasan? Pinanampalatayanan niya yung magandang balita ng kaligtasan na sinasaligan niya. Ano to? Ano itong pinanampalataya ng Apostol Pablo? Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. So sa madaling salita, ang ating kaligtasan ay pananampalatayanan natin na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan at siya'y inilibing at siya'y nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. At kung tayo po ay nananampalataya sa ganitong bagay, ayon sa 1 Corinthians 15:1-4, ang sabi ng Apostol Pablo, iligtas ka dito. Ito ang kaligtasan mo. Walang ibang means, walang ibang pamamaraan. Hindi altar call, hindi accept Jesus personal Lord and Savior, hindi yung magpabautismo ka o gumawa ka ng mabuti, kundi ang panampalatayanan na si Kristo'y namatay para sa iyong kasalanan, siya inilibing at nabuhay sa ikatlong araw. Bakit may ayon sa kasulatan, Brother May? Sapagkat naisabi ng Apostol Pablo rito na ang kamatayan ni Kristo para sa iyong kasalanan na inilibing nabuhay sa ikatlong araw ay nasusulat sa Biblia. Hindi ito kwento niya lang. Ito ay markado sa banal na kasulatan. Ito ay nasusulat. Ito ay hindi imbento. Ito ay may pinagbasihan. At ito po ang core message ng pagiging ligtas ng isang tao. Ang malaman niya na ang Panginoon sa Kristo ay may kinomisyon ng Apostol Pablo, na may revelasyon sa Apostol Pablo,
ng Apostol Pablo ay may isang pinangalagaang aral, ang dispensation of grace. Ano ito? Ito ay ang the saving gospel of Apostle Paul. Faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Hindi po ito kayang ituro ng mga denominasyon. Bakit? Yes. Paano mo maituturo yung isang bagay na hindi mo nauunawaan? Unless na maunawaan nila itong 4 na bagay na ito, kaya na nilang ituro ang mga bagay na dapat malaman ng tao. Hindi ko po maintindihan kung bakit napakahirap sa kanilang aralin yung mga bagay na ito. Kahit nag-Bible school na sila, nag-masteral, nag-PhD, nag-aral sa ibang bansa, lahat na ng mga commentaries binasa na nila ni John Henry, wala pa rin. Napakadali lamang pong intindihin. So sa ating key takeaways, bakit ang Ebanghelyo ni Pablo ay ang siyang magsisilbing kaligtasan natin? Number 1, sapagkat ang Ebanghelyo ng Apostol Pablo ay galing sa Panginoong Hesukristo. Hindi po galing sa kahit sino. Ito po ay galing lamang sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa Galatia chapter 1 verse 11 to 12, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko'y hindi katha ng tao. Hindi ito tinanggap mula sa tao. Ibig sabihin ng Apostol Pablo, hindi ito galing sa Bible school. Hindi ito galing sa kinuwento sa akin ni pastor na mga matatandang naunang pastor. Hindi ito galing sa mga scholar ng mga Biblia. Ito'y galing sa Panginoong Hesukristo. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Hesukristo mismo nagpahayag nito sa akin. Sapagkat maraming mga denominasyon ngayon, ay naku, si pastor yung speaker. Halika, umaten ka, magaling yan. Aba, nung nandun, kung ano-ano nalang kinuwento. Puro katahang tao na lang yung sinabi niya, pero dahil meron siyang conviction power, naniwala yung mga tao. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo rin, etong tinuturo kong ebanghelyo, hindi ito galing sa kahit sino. Magaling man siya o hindi, ito'y galing mismo sa Panginoong Hesukristo. Talon tayo sa verse 15 to 16. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang Kanyang anak, upang maipangaral ko siya sa mga hentil. Hindi ako sumangguni sa sino mang tao. Hindi siya, paano ko ipapangaral? Pablo, ako nga pala si Reverend Amelito Duco. Ganito mo ipapangaral ang mga aral sa mga hindi po. Walang sinanggunian ng Apostol Pablo. Sinabi daw sa kanya ng Diyos, ipapakilala ko sa iyo ang aking anak na si Hesukristo. At yaan ang ihahayag mo sa mga hindi. Sabi ng Apostol Pablo. So why is Paul's gospel a saving gospel? Because Paul's gospel came from Jesus Christ, not from anyone. Number 2, because Paul's gospel is grace-based, not performance. Ephesians 2:8-9, of course, alam na natin sa pagdadal sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang may pagmamalaki ang sinuman. Sa Romans 11:6 ang sabi, at kung iyon ay dahil sa kanyang biyaya, maliwanag na iyon, hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing biyaya. So, ang biyaya ay makakamit ng isang tao without any effort, nang walang gawa. Ibibigay lang sa kanya yon. Walang kondisyon. Pananampalatayanan niya lang yon. Wala siyang kailangang gawin ng kahit ano. Sapagkat kapag may ginawa daw siya at nakamit niya yon, hindi raw biyaya yon. Sabi ng Apostol Pablo, hindi biyaya yan. Pero ang nakamit natin, biyaya, in other words, wala po tayong ginawa. Kahit ano. Out of nothing. Anything. Wala tayong ginawa. Nakamit natin itong biyaya sa pamamagitan nga ng pananampalataya sa death, burial, and resurrection of
Jesus Christ. Romans chapter 4 verse 4, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na biyaya, kundi kabayaran. So kung ikaw sinasabi, ligtas ako, bakit ka naligtas, Aber? Kasi nag-altar call ako. Tapos, tumaas ako ng kamay. Lumapit ako sa altar, pinag-pray ako ni pastor. O tapos, nagpa-baptism ako. O tapos nag-discipleship training ako. O tapos umattend na ako sa mga cell group. Hindi biyaya yung tinanggap mo. Kabayaran yan. No? Kung wala kang ginagawa at may tinanggap ka galing sa Panginoon sa Kristo, ang tawag doon ay biyaya. Ginagawa. Apostol Pablo. So why is Paul's gospel a saving gospel? Because Paul's gospel is through faith and not through law. Romans 3:28. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Dati may kautusan yung mga Israelita. Ngayon may kautusan din ang mga denominasyon. Kailangan mag-pilgrimage ka. Kailangan gawin mong 11% yung tithes mo. Kailangan magano ka everybody's birthday. Kailangan ganito. Ang dami mong gagawin ngayon. Mas marami pang utos ngayon yung denominasyon kaysa sa kay Moises eh. Oh, kailangan Sunday morning, sunrise service tayo sa Luneta. Kahit na parang mga basang pusa tayo doon nakakalat. Ang dami nilang ginagawa ng kautusan. Nautos ng simbahan, nautos ni pastor. Pero sabi dito, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang isang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Galatians 2:16, gayon pa man, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Paano ka napawalang sala, Aber? Ako? Nag-confess ako kay pastor. Paano ka nag-confess? Sinulat ko yung mga nagagawa kong kasalanan, tapos binigay ko kay pastor, tapos pinag-pray namin, sana po ganito, ganun, ganyan. Huh? Tapos po, buhat nun, alam nyo nangyari? May notebook ako. Nililista ko yung mga ginagawa ko, kung nagkakasala pa ako o hindi. Huh? May ganun. Naranasan ko yun. May notebook ako. Baka yung iba sa inyo may notebook din, no? Na nililista nila, no? Kung nag-i-improve sila. No? Gayon man, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Huh? Why is Paul's gospel a saving gospel? Because Paul's gospel is through faith, not through law. And last but not the least, why is Paul's gospel a saving gospel? Because Paul's gospel will be the final judgment of God. Sabi sa Romans 2:16, ayon sa magandang balitang aking ipinangaral, ayon sa magandang balitang ipinangaral ng Apostol Pablo, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao ay hahatulan na. Kapag dumating na ang panahon na magkakaroon na ng hatol ang Diyos, ang tanong, ano ba yung gospel mo? Ha? Ako po, Lord, ganito, Lord, ang gospel ko, John 3:16 kaya, Lord, no? Inaccept ko kaya si Jesus Christ as personal Savior? No? Hindi po. No? Kung dadating man ang araw ng paghuhukom, ang paghahatol, ang tanong,
ano ang gospel mo? Ang sagot, di gospel po ni Paul. Di gospel ni Paul. Di tapos ang kwento. Wala nang paliwanagan. Ano? So, why is Paul's gospel a saving gospel? Because Paul's gospel came from Jesus Christ and not from anyone. Because Paul's gospel is grace-based, not performance. Because Paul's gospel is true faith, not true law. And because Paul's gospel will be the final judgment of God. Why Paul's gospel is a saving grace? Paul's gospel is the only saving gospel because it is the direct revelation of Jesus Christ centered on grace and faith, not on works or denominational teaching. Human traditions may add layers, but only the gospel of Christ preached by Paul brings salvation. Isa lang po ang gospel natin ngayon. Walang iba kundi ang gospel of Paul. Pag yan po ay hindi gospel ni Paul, hindi po yan gospel. Hindi ka po maliligtas dyan. Sapagkat ang nag-iisang gospel ngayon ay ang gospel ni Apostol Pablo, also known as our saving gospel. Amen. And gandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Ikaw ang taglang sa pusong pagod, sa'yo umaasa sa gitna ng dasal. Sa piling mo, Diyos, ako'y mga kanlungan. Inisin mo ako, patawad ang kailangan ko. Pusong dalisay, ikaw ang humubog. Sa pag-ibig mo, Diyos, ako ay dumudulog. Pusong dalisay, sa aking likhain. Bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Ang aking lihim sa'yo'y niyahayag. Api ng kasalanan sa'yo ko iniiwan. Sa tubig ng awa linisin ang karunhan. Sa bagong simula ako nawa'y iyong samahan. Pusong dalisay, ikaw ang humubog. Sa pag-ibig mo, Diyos, ako ay dumudulog. Pusong dalisay, sa aking likhain. Bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Biyaya mo'y parang ulan na bumubuhos. Tinatangay ang sakit, inaalis ang lunos. Ang tapat mong pag-ibig, walang kapantay. Sa'yo lamang, O Diyos, ako'y makakahinlay. Pusong dalisay, ikaw ang humubog. Sa pag-ibig mo, Diyos, ako ay dumudulog. Pusong dalisay, sa aking likhain. Bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Thank you po, Lord.
pusong dalisay. Amen. Okay. Okay. Dito na po tayo sa huling yugto ng ating pag-aaral. Okay. Dito na po tayo sa exhortation. Ang katanungan po ng isa sa ating Faithful Word family mula sa Bukidnon, what is the difference between body, soul, and spirit? Itinanong niya po ito noong December 21. Sabi ko, pasensya na po. Wala po kami sa December 28. Next Sunday na po. Balit ito naman po ay hindi iba sa atin. Hindi mahirap sapagkat sa maraming pagkakataon ay tinatalakay naman natin yung mga bagay na. So what is the difference between body, soul, and spirit? Does the Bible teach that a person have body, spirit, and soul? Meron bang katawan, espiritu, at kaluluwa ang isang tao ayon sa Biblia? Opo, ang kasagutan. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, malinaw po sa banal na kasulatan na binabanggit ng isang tao ay may komposisyon ng espiritu, kaluluwa, at katawan. Ang tanong, iba-iba ba siya? Opo. Hindi naman po siya iisa lamang. Kaya isa-isahin nating talakayin ang tatlong dimensyon ng isang tao. Unahin po natin yung tinatawag na body o yung katawan. Ito ay ang physical na dimensyon ng isang tao. The body is the outer layer of a person or a physical frame that interacts with the physical and material world. So ito pong ating katawan. Ito po ay nag-i-interact sa mga physical at material na bagay ng sanlibutan ito. Alam niyo po, ang salapi ay mahalaga sa buhay natin, kahit sabihin natin na hindi natin kailangan. Sapagkat ito po ay kailangan ng ating physical na katawan habang tayo nandito sa sangkalupang ito. Subalit, kapag tayo po ay nasa glorified body na, ay hindi na po natin kailangan yung mga bagay na yan. So, sa Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, ang Diyos daw ay gumawa, pinormahan ang isang tao mula sa alabok at hiningahan niya to sa nostrils, sa butas ng ilong, at naging living soul. So, ang katawan ng tao, ang unang pinagmulan niya ay yung tinatawag na alabok, sapagkat doon siya ginawa ng Diyos. Kung ang sabi ni Solomon, babalik din sa alabok ang isang tao. Ang sabi naman sa 2 Corinthians 4:16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, ibig sabihin ng outward, yun yung katawan natin na nakikita, yun yung panlabas na pagkatao natin, yet the inward man is renewed day by day. Ang sinasabi namang inward ay yung espiritu natin. Balit ang sinasabi dito ng Apostol Pablo, mayroon tayong outward man. Mayroon tayong outward layer, which is yung napeperish, yung nabubulok, yung nagkakasakit, at yun po yung physical dimension natin. Yun po yung ating body o yung katawan. Now, soul naman. Ano ba yung soul? Yung soul po ay yung pag-iisip, ay yung ating emosyon, yung nararamdaman. Kapag ang isang tao ay nasa morgue na, kapag kinurot mo siya, ay wala na siyang pakiramdam. Sapagkat wala na yung soul niya sa katawan niya. Wala na siyang feeling.
Subalit kapag tayo'y nandito pa, buhay pa, pag kinuro tayo, aray! O yan, no? Nakasasaktan tayo, natatawa tayo sa mga nakatutuwang bagay, namamangha tayo, at mabilis tayo magdesisyon. Ay, punta tayo dun sa Mall of Asia, sapagkat maganda dun. Yan yung soul po natin yung nagpapasya ng mga bagay na yon, sapagkat nagagandahan siya, natutuwa siya. Yun po yung tinatawag na soul. And on the other hand, siya rin po yung nalulungkot kapag tayo ay namimighati o may mga bagay na hindi magagandang nangyari sa ating mga buhay. The soul is often seen as the seat where our personality, our thoughts, feelings, and choices sits upon. So, galing po sa ating kaluluwa, yung soul, yung ating mga pag-iisip, yung ating mga pakiramdam, yung ating mga kung ano man yung gusto nating gawin, galing po yan sa ating soul. Ang sabi sa Psalms 42:11, "Why art thou cast down, O my soul, and that art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God." So ito po yung sulat ni Haring David na naka-cast down daw yung kanyang kaluluwa. Bakit ka nalulungkot, kaluluwa ko? Kasi malungkot siya during that time. So the soul relates to our self-consciousness and identity. It is the inner man that experiences joy, sorrow, and decision-making. So number 1, yung outer, yung body, and then yung another layer, yung soul, and then yung pinaka-layer, yun yung tinatawag naman natin na spirit. And the spirit naman is our God-conscious dimension. Anong ibig sabihin nito? Kapag tungkol na sa Diyos ang nasa pagkatao natin at nais na nating makipag-communicate sa Diyos, dito na gumagana yung spirit. Yung spirit. The spirit is the innermost part of a person designed to commune solely with God. Ang sabi sa Romans 8:16, "The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God." Ibig sabihin, ang Holy Spirit daw ang siyang nagpapatunay na sa ating espiritu naman, kumunik siya sa spirit natin, tayo ay anak ng Diyos. Spirit, Holy Spirit, hindi siya kumunik sa physical body, hindi siya kumunik sa soul, kumunik siya doon sa spirit natin. John 4:24, "God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Wait. So ngayon, ano mangyayari? Kapag namatay na ang isang tao, of course, ang kanyang pagkataong mamamatay ay yung kanyang body. Ecclesiastes 12:7, "Then shall the dust return to the earth as it was." So, babalik na uli sa alabok ng ating katawan. "And the spirit shall return unto God who gave it." Subalit ang ating spirito ay babalik sa Panginoon. So, what happened if a person died? 1 Corinthians 5:8, ang sabi ng Apostol Pablo, "We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body," namatay na yung katawan, "and to be present now with the Lord." So kapag ang tao ay namamatay, ang kanyang espiritu ay pumupunta sa Diyos. Okay. 2 Corinthians 15:1, "Behold, I show you a mystery." Ngayon, meron daw mystery pa na mangyayari bukod dito sa kaganapang ito. "We shall not all sleep." Pwedeng hindi raw tayo lahat mamatay. "But we shall all be changed." Magbabago. "In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." So yung katawan daw natin na namatay, bubuhayin na muli, and this time, incorruptible na po siya. Hindi kagaya nung present body natin. "For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality." Itong nakukorrupt, nasisirang katawan, ay kinakailangan mapalitan ng katawang di nasisira.
At itong mortal o namamatay na katawan ay papalitan daw ng katawang hindi namamatay, magiging immortal. So when this corruptible shall have to put in incorruption, and this mortal shall have put in on immortality, then shall be brought to pass the saying as that is written, death is swallowed up in victory. So kapag itong katawan daw natin ay napalitan na ng katawang hindi namamatay, itong nasisira natin katawan ay napalitan na ng katawang hindi nasisira, ngayon ay sasabihin natin na pagtagumpayan na natin ang kamatayan. Bakit? Sapagkat hindi na tayo muling mamamatay. Kapag tayo ay nandito na sa incorruptible body, immortal na body, sapagkat tayo na ay nasa tinatawag na glorified body. Okay. Ha? So, yan po ang sagot natin kay Sister taga Bukidnon. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Tayo po tayong lahat, let's pray. Maraming banal po salamat sa isang taong pag-iingat at paggabay kay Sister Glenda, kay Sister Ligaya, at kay Sister Minda. Maraming salamat po sa kanilang buhay na ipinaglilingkod nila sa inyo at sa kanilang mga mahal sa buhay bilang mga ilaw ng tahanan. Dalangin po namin ang mas mahaba pang buhay ang ipagkaloob nyo sa kanila, mas malakas na pangangatawan at mas matibay na buhay espiritual. Dalangin po namin sa mga darating na panahon na mas pagpalain niya po sila, mas bigyan niya po sila ng mahabang pasensya kung may mga munting pagsubok na darating sa kanilang mga buhay. At sa kanila pong mga asawa, ay lagi niyo rin pong iingatan si Kuya Rodel, Kuya Meliton at si Kuya Mac. Ingatan niyo po sila, maging ang kanilang mga anak. At dalangin po namin na sa mga susunod na panahon ay makasama namin ang kanilang mga asawa, si Kuya Meliton at si Kuya Mac. Dalangin po namin, Panginoon, na mas mahabang buhay at mas maraming kaarawan pa po ang igawad niyo sa kanila. Mas maraming pag-ibig, kasiyahan habang sila'y namumuhay sa kapayapaan at sa iyong biyaya. Itong aming samot dalangin ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Happy birthday, Sister Minda, Sister Menchi, at Sister Ligaya, at Sister Glenda. Okay. Sige po, makakaupo na po tayo. Happy 3rd anniversary sa Faithful Word Ministry. 3 years na po tayo. A church established by God on January 15, 2023. Biruin niyo yun. 3 years na tayo. Oo, no?